At sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon. At nais kong i-share sa inyo dahilan ngaraw ngayon ay ang pagkilala ng mundo ng buong sanlibutan. Ito ay araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Tama mga kapatid? At ito ay minsang bagay na ginawa o rather minsang bagay na nangyari at ito ay remarkable. Ito ay hindi ito isang kwento lamang, hindi ito isang kasaysayan. It is not a myth, hindi ito isang katang-isip. Ito ay totoong bagay na nangyari. American say amen to that. So ito'y bagay at totoong naganap at totoong kaganapan. At as I mentioned kanina, the last time ay nabigyan natin din ng pansin ang isang pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay magbangon sa mga patay, ay nagkaroon ng fake news sa panahong yun. At ang fake news na yan ay ang pinakalat nila ay dahilan nasaksihan ng mga bantay, ang lindol, ang paggulong ng malaking bato, at nakita nila na ang yung loob ng libingan, ito'y nakaselyo ang libingan. Ibig sabihin nakaselyo ay hindi ito pwedeng buksan, nilalagyan ito ng pinaka putik o seal, na nilalagyan ng pinaka-signet ng gobernador o ng mataas na nasa katungkulan. At ngunit nang magulong ang malaking bato na unay pinoproblema ng mga matatandang Maria, dahil sabi nila, sino yung magugulong ng bato na dahilan ito'y napakalaki dahil wala silang kasamang lalaki. Pero yung mga bantay mismo ay nakasaksi sila na ang batong malaki ay naigulong at nakita nila na wala ang ating Panginoon na nakalibing doon sa libingan. At meron silang anghel na naroon at ang liwanag na ito ay nagpasindak sa kanila at sila ay tumakas at sila ay umalis. At pinakalat nila ang balita na si Jesus ay ninakaw ng mga alagad at kinain nila ang kanyang laman. So, yun ay kumalat, pero mga kapatid, ang Panginoon ay nagpakita hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa ilan ng mga witnesses lamang. So, may mga taong naniwala sa ganitong balita, pinaniwalaan nila na si Jesus ay kinain ng mga alagad, at ang ating Panginoon ay walang pakialam kung ito ang kanilang paniniwala. But the most important thing is, nagpunta siya sa mga alagad na mga naging saksi ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang bagay na pinakamaganda mga kapatid. So alam nyo, minsan po tayo ay kapag merong mga fake news ay parang gusto nating itama ang lahat ng mga bagay. Pero para sa ating Panginoon, wala siyang pakialam kung may mga taong naniniwala doon sa fake news na ito. Pero ang mahalaga sa ating Panginoon ay ang mga taong kanyang gagawing saksi at doon siya nagpakita. Alam niyo, ang sabi ng Banal na Sulatan, hindi siya nagpakita sa lahat, kundi sa ilan lamang na mga saksi at ilan lamang na mga most especially ang mga alagad ng ating Panginoon. At once ay doon sa Book of Corinthians, sabi ng Apostol Pablo, nagpakita siya ng minsanan sa 500 mga believers na nakasaksi sa ating Panginoon. So ngayon sa oras na ito ay nais kong bigyan ng pansin ang isang paksa. At ito'y may kinalaman sa the ultimate sign of the Messiah. The ultimate sign of the Messiah. You know, ang ating Panginoon ay napakaraming mga sign na ipinakita just to prove that He is the Messiah. Diba? Napakarami niyang mga palatandaan o tanda na kanyang ipinakita.
Pero ang salitang ang salitang ultimate, kung ating bibigyan ng pansin, ang salitang ultimate, ang ultimate ay ang pinapakita nito. Tinignan ko ito kanina sa dictionary. At ang pinapakita ng salitang ultimate, it is the best or most extreme of its kind. The best or most extreme of its kind. So, makita natin ang ating Panginoon ay pinakita ng banal na kasulatan na, well, tayo bilang mga mananampalataya ay nakita natin ang ganitong mga bagay. Pero tinulot ng Diyos na ang mga salitang ito ay naisulat at naitala para patunayan ang lahat ng mga bagay at ang ating sinasampalatayanan ay hindi ito isang kwento lamang o tradisyon o salit-saling sabi ng mga tao, ito ay merong patunay. Pero bago ko puntahan ang ilang mga bagay patungkol sa ating Panginoon, gusto kong gamitin ang bahaging ito sa Numbers chapter 17. At ang mga bagay na nangyari sa Old Testament ay makikita natin, ito ay mga paglalarawan o a shadow. Sabi ng book of Hebrews chapter 10 verse 1, ang mga bagay, ang mga kautusan at ang mga nangyari sa kautusan, ito ay merong anino, pagpapakita ng anino ng mga bagay na darating. Sabi niya, ang kautusan ay may anino ng mabubuting bagay na darating. So, ito ay pagpapakilala na ang mga bagay na nangyari sa Old Testament ay meron siyang ipinapakitang aktwal na magaganap pagdating ng bagong tipan. And even dito sa pangyayaring ito sa Numbers chapter 17 ay pinakita rito, alam nyo, ang question, ang tanong dito sa, even sa chapter 16 ng Book of Numbers, ay kina-question dito kina-question dito si Moses at si Aaron. Diba? Ang kina-question nila, ang sabi nila Datan, nila Abiram, actually sila Korah, sila Datan, sila Abiram, ay kina-question nila si Moses at sinasabi nila, sabi niya, Moses, hindi lamang ikaw ang banal. Ang buong bayan ay banal. And especially ay ang medyo, alam natin mga kapatid na ang mga Levites or ang lahi ng Levita, which is dito rin ang galing si Moses at si Aaron, ang kanilang kanununuan ay si Levi at ang tribong ito ay kinuha ng Diyos para maglingkod sa templo o sa tabernakulo. At ngunit tila ang mga kalahing ito ni Aaron at ni Moses na sila Korah ay parang hindi sila nasisiyahan na sila ay naroon lamang naglilingkod doon sa tabernacle. Parang gusto nila na maging isang kagaya ng ginagawa ni Moses na isang leader para sa buong bayan ng Israel. Pero mga kapatid, alam natin na ito ay pagpili ng Diyos. Amen ka sa amen. Ito ay pagpili ng Diyos. Ito hindi si Moses ang merong kagustuhan ng ganitong bagay. At makikita natin, kung babalikan natin ang chapter 16 ng Book of Numbers, ay sabi rito, Now Korah, the son of Isar, the son of Kohath, the son of Levi. So, well, sila Korah at ang kanyang mga kasamahan ay mga lehitimong mga Levita at sila ay merong ginagawang gampanin sa tabernakulo, sa mga banal na bagay. Pero
Meron ditong sila Datan at sila Abiram, sila ay anak ni Eliab, sons of Eliab, and On, the son of Pelet, the sons of Reuben. So ibig sabihin, sumama at nakisama itong sila Datan, sila Abiram, na wala silang puwang pag pinag-usapan ang paglilingkod sa tabernakulo. So gusto nilang mag-assert din ng authority na kagaya ng mga Levita. O sabi nga kanina, ang mga Levita ay binigyan sila ng karapatan, pero nakisama ang mga anak ni Ruben. At ang mga anak ni Ruben ay walang puwang hindi sila inilagay ng Panginoon dito sa gawain sa tabernakulo. So, ang sabi nila sa verse 2, ang sabi ng verse 2, tingnan natin sa Tagalog, sabi niya, at sila'y tumindig sa harap ni Moses na kasama ng ilang mga anak ni Israel na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan ng mga at ang mga lalaking ito ay tinawag diyan ay mga lalaking bantog, a man of renown, mga kilala sila. So at ang pinakita rito ay sabi ng sumunod na pangungusap, verse 3, sila ay nagpulong laban kay Moses at laban kay Aaron at sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis na sa inyo. So, sabi niya, lumalabis na kayo, sabi ng mga lalaking ito, at sabi niya, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y nagmamataas sa kapisanan ng Panginoon? So ito yung reklamo ng mga nila Korah, at ng mga nila Datan at nila Abiram. At gusto nila yung gampanin na ginagampanan ni Moses ay hindi lamang siya ang gumawa dito. Kundi gusto rin naman nila na kumatawan sa ganitong bagay. But mga kapatid, as I mentioned kanina, ang gawain ito ay pagpili ng Diyos sa kanila. Pagpili ito ng Diyos kay Moses at kay Aaron. Hindi ito si Aaron ang may gusto. Hindi ito kahit man si Moses, hindi siya ang may kagustuhan ng ganitong bagay. Ito yung Diyos ang naglagay. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang sino man na inilagay ng Panginoon, ay alam nyo, ay pinakita ng Psalms chapter 105 verse 15 ay sinasabi ang ganitong pangungusap kung titingnan natin. Sinabi roon ng verse na yon, sabi niya, touch not my anointed one and do my prophets no harm. So sino man na malalagay sa delikwenting o delikadong kalalagayan ang sino man na sasaling sa inilagay ng Panginoon. Ang sabi diyan, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Huwag mong sasalingin ang aking pinahiran, ang aking pinili. Pag sinabing pinahiran, ibig sabihin, pinapakita rito yung pagbubukod sa kanila, ang pahid na inilalagay sa kanila, ay upang sila ay i-mark o i-mark out para ipakita na sila ay inilagay ng Panginoon sa ganitong gawain at gampanin. So may kita natin na kapag merong inilagay ang Diyos, kapag ang Diyos ay merong inilagay, well, it's either ang tao siya ay kilalanin ang bagay na ito at huwag niyang labanan. Dahilan, ang sabi ni Apostol Pablo nang kanyang makilala ang ganitong bagay, nang si Saulo ay mabulag. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, isang mahirap na bagay ang sumipa sa matulis. Diba? Nang kanyang pilit na puksain at sirain ang gawain o ang iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalatayang ito,
pilit niyang gusto silang dalhin sa Jerusalem para ikulong at para kanilang i-recount o itakwil ang pangalan ng ating Panginoon. But mga kapatid, the more na kanyang ginagawa ang ganitong bagay, hindi alam ni Pablo ang kanyang, ni Saulo ang kanyang ginagawa. So, kapag ang Diyos ay merong siyang inilagay na gawain, o sabihin natin, lingkod ng Diyos na inilagay sa isang gampanin, it's either ang bawat sino man ay kumilala sa bagay na ito. At meron itong ilang mga pangyayari na rin, naranasan na rin nila, sa una ay naranasan na rin ni Miriam at ni Aaron. Si Aaron at si Miriam ang unang lumaban kay Moses, ang unang nag-question sa pagkatawag ng Diyos kay Moses. Dahilan, sabi niya, si Moses ay kumuha ng isang Ethiopian woman at kanilang kinwestiyon ng ganitong bagay at si Miriam ay nagkaroon ng ketong at si Aaron ay nakita niya kung paano ang ganitong bagay. Ngunit sa bandang huling ito, ang kina-question naman ng bayan ay ang si Moses. At ang ginawa ng Panginoon ay upang ipakilala niya na si Moses ay kanyang lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang prayer ni Moses sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, huwag mong kilalanin ang kanilang handog na gagawin sa iyo. So, merong 250 person na sumama kay Datan, kay Abiram, at kila Korah sa panahon ito. At ang sabi ng Panginoon, sabi sa verse dito, ito'y pangungusap ni Moses. Dito sa verse 27, bibigyan ko lamang kayo ng ilang pagpapakita para mamaya puntahan natin ang pinakapunto na gusto kong i-drive. Sa verse 27 ng chapter 16 ng Book of Numbers, sabi rito, so they got back from around, so gayon sila ay nagsilayo sa tabernakulo ni Korah. Ang Diyos ay nagbigay ng instruction kay Moses. Sabihin mo sa bayan, lumayo sila. Well, kung babalikan natin ang kasaysayang ito, pinatawag ni Moses at ni Aaron ang 250 person na ito, kasama nila Korah, nila Datan, nila Abiram. Pero sila, ang 250 ay pumunta, pero si Korah o si Datan, si Abiram ay nagmatigas. Sabi niya, hindi kami pupunta. Ang sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa kanila, lumayo sila doon sa tolda nila, Datan at nila Abiram. Kaya sabi roon sa verse na yan, sa pagpapatuloy, verse 25, taas natin sa verse 25. Sabi rito, then Moses arose and went to Datan and Abiram with the elders of Israel na sumusunod sa kanya. At sabi niya sa congregation, umalis kayo sa tolda ng mga masamang ito at huwag niyo hipuin ang anumang bagay na may kinalaman sa kanilang pag-aari upang kayo ay huwag madamay sa kanilang kasalanan. Verse 27, so sila ay nagsialis, sabi ng verse na yan. Gayon sila'y nagsilayo sa tabernakulo ni Korah at Datan at Abiram sa lahat ng dako at si Datan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan. At sabi rito ni Moses sa verse 28, sabi niya, at sinabi ni Moses, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawain ito. So pinakita ni Moses at sabi niya, sa ganitong paraan, so sabi niya, sa ganitong paraan inyong makikilala na ako ay sinugo ng Diyos at di ako ang siyang nag-appoint sa akin sarili para sa ganitong klase ng gawain. At sabi niya, ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga bagay nito, mga gawain ito, sapagkat hindi kinatha ng aking sariling pag-iisip. At sabi ng verse 29, sabi niya, kung ang mga taong ito
Ito yung dineclare ni Moses. Ito yung sinalita ni Moses, sabi niya, kung ang mga taong ito ay mamamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng mga tao. Ang declaration ni Moses, kung ang mga taong ito ay mamamatay ng ordinaryong kamatayan, mamamatay sa katandaan, mamamatay sa sakit o ilang pang mga bagay, sabi niya, kung ang mga taong ito ay mamamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng mga tao, sabi niya, o kung sila'y daladalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng mga tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. So ito yung kanyang dineclare sa harapan ng mga taong ito upang ipakilala sila sa kanila na si Moses, na siya ay hindi siya ang nag-appoint sa kanyang sarili, ang Diyos ang naglagay sa kanya. Makikita natin mga kapatid sa mga paggawa ng Panginoon. Naalala ko nang ang Diyos ay magpakita kay Isaiah habang siya ay naroon sa presensya ng Diyos. Habang siya ay nadarama niya ang kalawalatian ng Panginoon at nakikita ang kalawalatian ng Diyos. At nakikita niya mga anghel at ang lugar mga anghel ay sumisigaw, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. At habang kanyang nadarama ang kanyang sarili na siya'y hindi karapat-dapat, sabi niya sa aba ko, sapagkat ako isang lalaking, isang taong may maraming dila. At nakikita siya ng anghel na lumipad na may dalang baga nilagay sa kanyang bibig. At pagkatapos noon ay sinabi ng tinig, ikaw ay nilinis sa iyong kasalanan. At merong tinig na nagtanong, sino ang aking susuguin? At si Isaiah ay nagsabi, narito ang iyong lingkod, suguin mo ako. Pag merong pagsusugong ginagawa, ay merong pagbibigay ng authority at paglalagay sa isang gampanin. At ibig sabihin, ang Diyos ay nasa likuran ng sinumang lalaki na kanyang inilalagay at kanyang isinusugo. Sabi niya, ngunit, so sabi niya, kung ang mga taong ito ay mamamatay ng ordinaryong kamatayan, hindi ako pinili ng Diyos. Pero sabi niya sa verse 29, sa verse 30, ngunit, kung ang Panginoon ay gagawa ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ang lupa, ang kanyang bibig, at lamunin 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang buhay sa Siyol, at inyong mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At habang si Moses ay nagsasalita pa, sabi ng banal na sulatan, sabi niya, pagkatapos niyang magsalita ng mga salitang ito, ang lupa na kanilang kinatatayuan ay bumuka, it split open. The ground that was under them is split open, and the earth opened its mouth and swallowed them up. Binukan niya ang kanyang lupa, ang kanyang bibig, at nilamon silang buhay, at lahat ng kanilang pamilya, kamag-anak, na ay bumaba doon sa hukay. All that belongs to Korah with their possession. So lahat ng mga tao, sabi niya, lahat ng may kinalaman o patungkol pag-aari nila, they and all that belonged to them went down alive to Sheol, and the earth closed over at them, and they perished from the midst of the assembly. So dito pinakita na ang Diyos, ang sign na kanyang pinakita upang ipakilala that Moses is God's chosen one, ay pinakita ang ganitong sign na ito. The sign was shown to those rebellious people, sa mga nagre-rebelde kay Moses, sa mga nagsasabi, malabis na ang iyong ginagawa. Hindi dapat ikaw lamang ang nasa ganyang tungkulin. Lahat ng bayan ay banal.
Pero pinakilala dito, mga kapatid, well, ang sign ay nagpapakita ng ito ay paglalagay ng, sabihin natin, pagpapakilala o pagkilala ng Diyos. Yung mga sign na ipinapakita ay pagkilala ng Diyos na kanyang pinili o hinirang ang lalaking itong si Moses. See? What a sign na ipinakita ng Diyos sa gitna nila. Hindi ito ordinaryong bagay. Ang lupa ay bumuka, nilamon ang mga rebelding ito. At ang mga taong nakita nila ang ganitong bagay. Ang sa pangalawang pagkakataon, sa sumunod na pagkakataon, dahilan ng mga taong ito ay gusto rin naman nilang gampanan yung tinatawag na priesthood. Kunin yung priesthood kagaya kay Aaron. So ang Diyos ay muling gumawa at nagsabi sa bayan, sabihin mo sa kanila, kumuha sila ng 12 tungkod at gawin nilang at bawat tribo, bawat leader ay magre-represent sila ng isang tungkod, bawat isa, mula sa pinakapanganay hanggang sa pinakabunso, from Reuben to Benjamin, pero kay Levi, ang ilalagay ay Aaron. So yung mga tungkod na ito ay dinala kay Moses at ang instruction ng Panginoon ay ito ay ilalagay doon sa loob ng Holy of Holies, sa harapan ng Ark of the Covenant. At doon, iiwanan ito sa loob ng buong magdamag. At ilalagak doon, dahilan yun yung sinabi rito sa verse 7. So Moses deposited the rods before the Lord in the tent of the testimony. Now on the next day, Moses went into the tent of the testimony, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi had sprouted and put forth buds, produced blossoms, and it bore ripe almonds. Makikita natin dito as we have studied this almond tree. Alam natin na ang almonds ang siyang pinakaunang namumukadkad o nagbubulaklak kahit wala pa siyang dahon. Pero ito ay nangyayari even bago pa yung spring. Nasa winter pa ay nakakaroon na ng pamumulaklak niya hanggang sa siya ay magdadahon, hanggang sa siya ay magbubunga, at ang bunga niya hanggang sa ito ay mahinog, tatagal ito ng 7 to 8 months bago makita ang ganitong bagay. Ngunit para ipakita ng Diyos ang sign na ito na si Aaron ay kanyang pinili. He is the chosen one. He is the chosen one. Ang patay na rod o sanga ng almond ay nagpasimulang manalingsing, magbulaklak, magdahon, mamunga ng almendras at mahinog within overnight. Dahil lamang o sa loob lamang ng overnight. At upang ipakilala niya ang sign na ito, ay ipakilala niya that Aaron is the chosen one. Diba? Aaron is the chosen one. You know, mga kapatid, alam niyo ba ang pinapakita, ang nire-represent nito ng almond rod na nag-blossom? Ang pinapakita rito is resurrection. Ang pinapakita dito sa almond rod, and we know that kapag ang sanga ay pinutol na mula sa puno, well, ito na yung panahon na siya ay manunuyo at wala nang pag-asa pa na siya ay mabuhay. Diba? Maliban, gagawa ka ng grafting, yung sangang ito, igagrap mo siya doon sa ibang
sa ibang klase ng puno upang ipakilala upang ilagay at siya ay daluyan ng buhay mula doon sa puno. Pero ang rod na ito is all by itself. Ang rod na ito ay naroon lamang sa kanyang sarili. Ngunit, ang pinakita rito ay nilagay siya doon sa harapan ng Ark of the Covenant. We know the Ark of the Covenant, mga kapatid, ito ay nagre-representa ng trono ng Diyos. Ito ay nagre-representa ng presensya ng Panginoon. Ito ay nagpapakilala na ang kalawalatian ng Diyos ay naroon. At doon sa presensya ng Panginoon ay naroon ang naroon ang paggawa ng buhay. Kahit makikita natin the rod of Aaron na nagbuds, na nagbulaklak siya at nagbunga ng isang hinog na almendras. Ito'y pagpapakita. Ang sign niyan ay isang pagpapakilala that He is a chosen one. You know, sa Psalms chapter 16, pinakita rito. Psalms chapter 16 verse 10. Ito ay pangungusap ni David. It is a psalm of David. Sabi rito, verse 7, I will bless the Lord who has counseled me. Indeed, my mind instruct me in the night. Verse 8, sabi ng verse 8, aking nilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Verse 9, ngayon, sabi niya, kaya't ang aking puso ay masaya, at ang aking kalawalatian ay magagalak. Ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. At sabi rito, verse 10, pinakita niya, my heart is glad and my glory rejoices, and my flesh also will dwell securely. Well, ang pinapakita rito ay kung ang katawan ay dalawin ng kamatayan, but my flesh also will dwell securely. Usually, kapag ang tao ay namamatay, siya ay nilalagay sa libingan at yun ang isa sa kanyang kapahingahan na kanyang isinasama siya doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will dwell securely. Verse 10, for you will not abandon my soul to Sheol, nor will you allow your Holy One to undergo decay. Sabi niya, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, na hindi mo man titiisin na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Pinapakita rito yung salitang Holy One or the Chosen One, the Holy One, for you will not abandon my soul to Sheol, nor will you allow your Holy One to undergo decay. Well, mga kapatid, si David, as I have mentioned minsan, si David ay isang prophet. Pero yung kanyang pagiging prophet ay kakaiba. Siya ay sa pamamagitan ng mga inspirasyon ay nakakalikha siya ng awit. At yung mga wordings ng awit na kanyang nililikha, ito ay prophetic. Diba? It is prophetic in nature. Ito isang may pagpapakita ng isang prophecy. So prophetic in nature, yung kanyang awit na
nililikha. Yung mga wordings, yung mga lyrics na kanyang inilalapat doon sa kanyang awit ay hindi lamang basta inspiration, hindi lamang basta madamdamin o nakakatats na mga puso. Ang awit na kanyang nililikha, it is prophetic in nature. Ito ay merong propesiya. At nang ito i-quote sa panahon ng Book of Acts, nang i-quote nila ang Book of Acts, sa Book of Acts, ang Psalms chapter 16, ay sabi nila, si David ang nagsulat nito, sabi niya, therefore my heart is glad in my glory rejoices, my flesh also will dwell securely, for you will not abandon my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to undergo decay. Ang comment ni Pedro dito nang siya'y mangaral sa panahon ng Pentecostes, si David ay nakalibing hanggang ngayon. Si David ay nasa kanyang libingan. Si David ay nakakita ng corruption. Si David ay nabulok ang kanyang katawan. Pero upang ipakilala ni Pedro ang isang mensahe sa araw na yun patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagbangong sa mga patay. You know, mga kapatid, kung titingnan natin, the ultimate sign of the Messiah is resurrection. Maraming sign na ginawa ng ating Panginoon. Maraming sign, may mga sign na ginawa. Pero alam niyo ba, nang siya ay kinakausap ng mga tao, dito sa isang account, dito sa account ng chapter 12 ng book of Matthew. Matthew chapter 12. Sa verse 38. Ano sabi riyan? Sabi rito, then, nang magkagayoy nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga pariseo. Nilapitan siya ng mga eskriba at mga pariseo at sabi sa kanya, Guro, gusto naming makakita ng tanda mula sa iyo. Sabi niya, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered, sabi ng verse 39, siya'y sumagot. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya at humahanap ng isang tanda, hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ng propeta na si Jonas. So alam niyo, ang mga tao ay pilit silang humihingi ng sign. At kahit nakikita nila ang sign, minsan ang tao ay ayaw pa ring maniwala. Diba? Kapag ang isang tao ay humingi ng sign, sige, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ay gusto kong makita ang ganitong sign. Well, kapag pinakita yung isang sign, anong sasabihin niya? Dagdagan pa natin. Gusto ko pangalawa pang sign. Ang totoo nun, mga kapatid, ay nag-aalilangan talaga siya. Ang totoo nun ay, well, look at Gideon. Diba? Si Gideon, ilang sign ang pinakita sa kanya. Ang unang sign na pinakita sa kanya, sabi niya, kung ikaw nga ang nagsasalita sa akin at ako'y sinusugo mo, magpakita ka ng tanda sa akin. Sabi niya, hantayin mo ako, magdadala ako ng handog. Nagdala siya ng handog at sabi ng anghel ng Panginoon na ang Panginoon na siyang kanyang kausap, ilagay mo sa ibabaw ng bato. At nang inilagay niya sa ibabaw ng bato ang pagkain, ibuhos mo yung broth. Ibinuhos niya at hinipo ng tungkod yung kanyang pagkain na inihain at biglang nagliyab. At tinupok sa mabilis na pagkakataon, hindi po ito isang apoy na kagaya ng siga. Ito ay blazing fire na kinonsum yung pagkain na yon sa mas mabilis na pagkakataon. At ang anghel ay nawala. At nakita niya, ito ay tanda ng Diyos ay nangungusap sa kanya. But after that, tumingi pa siya ng sign. Diba?
Humingi siya ng sign tungkol sa balat. Ang balat ay basa. Nakuha niya yung balat, pinigaan niya, nakakuha siya ng isang mangkok. Humingi pa siya ng panibagong tanda. So, ibig sabihin, ang mga tao ay likas sa kanila na makupad sila sa pananampalataya. Makupad sila sa pagkilala, makupad sila sa pagtanggap na ang bagay na ginagawa ito ay gawa ng Diyos. Alam niyo, sabi ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon, sabi niya, kung ikaw ang Kristo, if you are the Christ, say to us plainly, sabi ng mga Pharisees, sabihin mo ng diretsahan. Sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko na sa inyo, pero hindi kayo naniniwala. Nagsasalita ako sa inyo. Pero dito, anong sabi ng ating Panginoon? Isang lahing mapangalunya, isang lahi na masama at mapangalunya. Isang henerasyon na humihingi ng tanda. Sabi niya, yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet. Verse 40, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So yung sign na ito na sinabi niya, as Jonas was 3 days and 3 nights in the fish belly, in the belly of the sea monster, so will also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ang una niyang pinakita rito ay ang kanyang pagkalibing, na siya ay magtatagal doon sa libingan. Pero merong mga masasabi natin na mga remarkable na sign na ang Diyos ang siyang nagpakilala ng ganitong bagay. Tingnan natin ang isang verse dito sa John chapter 6. Sa John chapter 6, dito ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay. Well, sa John chapter 6 ay alam natin ang pangyayari. Sa John chapter 6, ang mga tao ay kumain sila ng tinapay. Nakakain sila ng tinapay. At nang makakain sila ng tinapay ay nagpasimulang noon na nagsasabi sila, maaaring ito ang propeta na dumating sa atin. At sila nagpasimulang sumusunod sa ating Panginoon. Ba? Pero sumunod na pangyayari, nang sila ay muling magkita at hinanap nila ang Panginoon doon sa isang lugar. Nang makita nila ang Panginoon ay wala, ay sinundan nila doon sa kabilang ibayo. At pagdating nila doon sa verse 25 ng chapter 6, nang makita nila ang ating Panginoon sa kabilang ibayo ng dagat, sinabi nila, Rabbi, kailan ka pa narito? Pero verse 26, sabi ng ating Panginoon, siya ay sumagot at nagsabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda. Hinahanap niyo ako pero hindi dahilan sa nakita niyong tanda. Alam niyo ba na ang pagpapakain nila ng tinapay sa napakarami, ito ay tanda ng Mesaya. Diba? It is a sign. Ito yung tanda na sabi ng Panginoon kay Moses, ako'y magbabangon ng isang propeta na kagaya mo. Nakagaya mo na mangyayari, na
babangon siya mula sa kalagitnaan ng mga kapatid. Sabi niya, hinahanap ninyo ko hindi dahilan, not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. Kundi kayo'y nakakain ng tinapay at kayo'y nabusog. And verse 27, sabi niya, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis. Do not work for the food which perishes. Magsigawa kayo hindi para sa tinapay na nasisira, kundi sa isang pagkain na nananatili hanggang sa buhay na wala hanggan, na ibibigay ng anak ng tao sa inyo. Which, ano sabi diyan? Na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Ang wikang Ingles ay nagsasabi ng ganito, which the Son of Man will give to you, for on Him the Father God has set His seal. Kapag inilagay yung tinatawag na selyo, another term, ang seal ito ay to authenticate, di ba? Para patunayan na ito ay totoo. Isa sa pinapakita ng seal, kapag ikaw ay nagspasa ng document, whether ito'y birth, registration of birth, ay tatatakan ito ng ng munisipyo. At isa naman ito'y bilang pagtanggap nila na ang dokumentong ito. At ang isa naman, kapag ikaw naman ay kumuha ng document galing sa kanila, ay meron itong tatak. Ito naman ay nagpapakita na ang document na ito galing sa kanila, ito'y tunay at totoo. It is valid or authenticate. At alam nyo, ang tatak ng Diyos na kanyang inilagay sa anak ng tao, sa ating Panginoon, ito'y pagpapakilala na siya nga. Diba? Siya na nga. Dahilan marami, alam nyo, even sa bago lumitaw ang ating Panginoon, meron ng mga naglilitawang nagkiklaim that they are somebody. Diba? Sa panahon ng Book of Acts, nang kina-question nila ang mga apostle, nang kina-question nila sila Apostle Pedro, at ayaw nilang, pinagbawalan nila sila na mangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Dahilan, every time na mangangaral sila sa pangalan ng Panginoon, merong himala na nangyayari. Merong manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon na demonstrate, na display. Dahilan, ito yung sinabi ng Panginoon, the Lord is with them, the Lord is working with them, and ang Diyos ay nagpapatunay sa bawat salita na kanilang ipinapangaral. At nang sila ay hindi mapigilan, binilanggo sila, pero kinabukasan ay nandun uli sa pintuang daan at nangangaral ng salita ng Diyos at pinatawag sila at sinabi sa kanila, hindi bagat sinabi ko sa inyo na huwag kayong mangangaral na sa ganitong pangalan. At nang sumagot sila Pedro patungkol sa pagpapatotoo na si Jesus ay nagbangon sa mga patay. At pinakilala niya, sabi rito sa chapter 5 ng book of Acts 5 verse 29. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man.
We must obey God rather than man. Dahil ang sabi sa kanila ng mga high priest dito sa verse 27, when they had brought them, they stood them before the council. Pinatayo sila sa harapan ng konseho, sa harapan ng mga high priest. At sila kine-question, saying, we gave you strict orders not to continue teaching in this name, and yet you have filled Jerusalem with your teaching and intend to bring this man's blood upon us. Sabi niya, pinigilan ko kayo, pero nagpapatuloy kayo at pinuno nyo ang lugar na ito ng aral tungkol sa pagkabuhay ng taong ito. And it seems na gusto nyo pang ibilang sa amin ang kasalanan para sa dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro, dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Ang Diyos ng aming mga magulang na nagbangon kay Jesus, sabi rito, mula sa mga patay, ay ibinitin niyo siya sa cross. Sabi niya, He is the one whom God exalted. Siya ang itinaas ng Diyos. Verse 31, sabi rito, siya ay pinakilala ng Diyos. Pinakadakila ng Diyos. See, yung resurrection na ito ay isang pinakapatunay ng Diyos na nang siya i-exalt, siya itaas, ay pagpapakilala na siya nga ang Kristo. He is the one whom God exalted to His right hand. See, itinaas siya ng Diyos, inilagay siya sa kanan ng Diyos bilang isang prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng kapatawaran o ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng kasalanan. Verse 32, at kami ay mga saksi ng mga bagay na ito at ang Espiritu Santo na ibinibigay sa bawat isa na tumatalima sa Kanya. Nang marinig nila ito, nagpuyos sila ng galit at gusto nilang patayin ang mga apostol na ito. Pero merong isang lalaki doon, ito ay ang teacher na si Gamaliel, na siyang nagturo kay Saulo. Nagbigay ng advice sa kanila. Sabi niya, pinalabas muna ang mga apostol. At kinausap niyang private ang mga lalaking ito, mga Pariseo, sa pangunguna ni Gamaliel ay kanyang sinabi, mga kapatid, mga kasamahan, anumang bagay ang pinaplano nyo sa mga taong ito ay maghinay-hinay muna kayo. Ano sabi niya? Gamaliel, teacher of the law, respected by all the people, stood by the council and gave orders to put men outside for a short time. At sabi niya, men of Israel, take care what you propose to do with this man. Sabi niya, maghinay-hinay kayo kung anong plano niyong gawin sa mga taong yan. Kung sila'y gusto niyong patayin. Dahil ang sabi niya, verse 36, meron siyang ibinangon na mga tao. For some time ago, based on history, sometime mga AD 6 or mga ganong panahon, ay itong si Theudas, sabi niya, sometime ago, Theudas rose up claiming to be something. And a group of about 400 men joined up with him. So merong isang lalaking si Theudas na nagsasabing siya isang somebody. At may mga taong sumusunod sa kanya. Pero ano nangyari? Siya ay pinatay. He was killed. At lahat ng mga sumusunod sa kanya ay na-disperse at nawalang kabuluhan ang lahat ng ito. Second na kanyang ibinangon ay verse 37, ay si Judas of Galilee. So bago po ang Judas Iscariot, meron ng Judas na bumangon, tinawag siyang Judas of Galilee. Judas of Galilee rose up in the days of the census
Ang sinasabi ng kasaysayan, si Judas na ito ay lumalaban sa Roman government. Ayaw niyang magbigay ng tax. Sabi rito, and drew away some people after him. He too perished, and all those who followed him were scattered. Lahat siya'y namatay, siya'y na-apprehend, siya'y nahuli at siya'y pinatay. At ang kanyang mga sumusunod ay nangalat. So, in the present case, I say to you, stay away from this man. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang payo niya sa mga taong ito, huwag niyo silang salingin. Diba? Ano yung verse na binasa natin kanina sa Psalm 105. Touch not my anointed one, and do my prophets no harm. So sabi niya, so in this present case, I say to you, stay away from this man, and let them alone, for if this plan or action is of man, it will be overthrown. Sabi niya, maghinay-hinay kayo sa gagawin nyo sa mga taong ito. Pabayaan nyo sila, dahilan kung ang ginagawa nila ay hindi sa Diyos, ay sila ay mawawalan ng kabuluhan, sila ay mangangalat, ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay mawawalan ng kabuluhan. But, if it is of God, you will not be able to overthrow them. But if it is of God, kung yan ay sa Diyos, hindi mo yan maiwawasak. Anumang gawa ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, kapag siya'y nagbukas, walang makapagsasara. Kapag siya'y nagsara, walang sino mang makakapagbukas. Sabi niya, stay away from this man, for if this plan or action is of man, it will be overthrown. But if it is of God, you will not be able to overthrow them, or else you may even be found fighting against God. Bagkus, sabi niya, kung ito'y sa Diyos, ay hindi ninyo maiwawasak. Baka pa kayo masumpungan na nakikipaghamok, nakikipaglaban sa Diyos. Ito yung naranasan ni Saul, Saul of Tarsus. So may kita natin, ang ating Panginoon ay hinihingan nila ng tanda. Well, meron akong ilang mga sign na ipapakita na ito ay ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter nangusap siya, ang ating Panginoon ay pinakita niya na merong nagpapatotoo sa Kanya. Sino yung nagpapatotoo sa Kanya? Una ay si Juan, John the Baptist. At kanyang kinilala na ang patotoo ni Juan Bautista ay tunay at totoo. Kanyang kinilala ang ganitong bagay. Pero sabi niya sa sumunod niyang pangusap, ngunit may lalong mas dakilang nagpapatotoo patungkol sa akin. Diba? Pinakita ito sa Book of John. Sinabi niya na sa chapter 8, sabi rito sa chapter 8, so meron isang punto na hindi ko na i-account. Pero pinakita niya, nasabi niya, una ipinakita niya na si Juan Bautista ay siyang nagpapatotoo sa kanya. Pero ang sumunod niyang pinakitang nagpapatotoo ay walang iba kundi ang Diyos Ama na nagpapatotoo para sa kanya.
Ang unang pagpapakita ng pagbibigay ng Diyos Ama na patotoo sa kanya ay unang nangyari sa Jordan River. Di ba? Sa Jordan River, merong tinig na nangusap, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ang sumunod na pangyayari, bago yung transfiguration, ay ang ating Panginoon ay nagpasimula siyang sinasabi niya sa mga alagad, ilang beses niyang pinakita o sinabi sa mga alagad ang paulit-ulit na pangungusap. Tingnan muna natin ang chapter 16. Book of Matthew chapter 16. Kailan ito nangyari? Nang siya ay naroon sa lugar ng Caesarea Philippi. Well, mga kapatid, sa mata ng mga apostol, ang ating Panginoon ay kilala na nila kung sino ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon para sa kanila is proven na siya ang anak ng Diyos. Siya ang hinirang ng Diyos. Siya ang Kristo. Pero nang siya ay naroon sa Caesarea Philippi, tinanong niya, ano ang pagkakilala ng mga tao tungkol sa anak ng tao? At sabi nila, ikaw ay si Juan Bautista, si Jeremias, si Isaiah, si Elias, o isa sa mga propeta. Pero sabi ng Panginoon, ngunit ano naman ang pagkakilala niyo sa anak ng tao? Si Pedro, without any shadow of doubt, tumayo siya, you are the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. You are that Holy One. Ikaw yung pinakahihintay namin. Ang ibig sabihin, pag sinabing Messiah or Kristo, ay pinapakita, He is the Holy One. Siya yung pinakahahantay, siya yung tagapagligtas. Siya yung magliligtas sa bayan, siya yung pinangakong binhi ni David. So para sa kanila ay settled na sila na siya nga ito. Ito nga ang Kristo. Siya nga ang Kristo. Pero pagkatapos niyang sabihin ang ganitong bagay, meron siyang sumunod na pinakilala. Can you imagine, ang mga taong ito ay settled na sa kanilang puso that He is the Christ. He is the Savior. Siyang pinakahihintay nila. Siya ang mag-aalis. Siya ang dudurog ng kapangyarihan ng Roma at sila ay makakalaya at ang kaharian ay makakapanumbalik muli. Pero pagkatapos nilang makilala na ito ang Kristo, ang sabi ng Panginoon sa verse 21, tingnan natin sa verse 21, 16:21 ng book of Matthew. From this time, or from that time, simula sa panahong iyon, anong sabi diyan? Mula ng panahong iyon, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem, magbata ng maraming bagay sa matatanda at mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Well, anong reaksyon ni Pedro nang marinig niya ito? Di ba? Kanyang pinuntahan ang ating Panginoon. Kanyang dinala sa isang sulok. Sabi niya, huwag mangyari ang sinasabi mo sa'yo. Settled na sa kanila that this is the Christ. This is the Son of God. Siya na ang banal ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Kristo. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Tapos sasabihin niya, ang anak ng tao ay
maghihirap ng maraming bagay sa kamay ng mga matatanda at sa mga dakilang matataas na saserdote at mga eskriba at siya'y papatayin. Well, masisira yung nabubuo sa kanilang kaisipan na sila'y ililigtas ng taong ito. Pero mga kapatid, ang mga sign na kanyang ibinigay sa kanila na kanilang nakita, Jesus walking on the sea, Jesus feeding the 5,000, the 7,000 na mga tao sa pamamagitan ng 5 loaves and 2 fishes. Yun ay para sa kanila ay sign at nakita nilang ilang mga bagay na siya na nga. And all of a sudden, magsasabi siya ang anak ng tao ay kinakailangan mamatay. Hallelujah. But hindi nila alam na meron siyang ultimate sign na ipapakita. Those sign na kanilang nakita, ang tinig galing sa langit, na nagsabing, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ang tinig na yan, ay hindi pa yan ang pinaka-ultimate sign. Hindi pa yan ang papapakita na, "This is my chosen one." Sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos sa langit, ang tinig na nangungusap ng ganitong bagay. But this is not the ultimate sign. Nang sila'y nasa Caesarea, nagpatuloy, ito'y ilang mga panahon na lamang. I think it's a year or ilang buwan na lamang bago siya ipako sa krus, ay ang ating Panginoon from Galilee, then bumababa na siya southward, papunta na sa Jerusalem. We know that Capernaum and Galilee ay nasa north, nasa taas, nasa north. At siya unti-unti from Caesarea Philippi ay unti-unti siyang bumababa, naglalakbay. At nang siya'y makarating na dito sa Philippi, Caesarea, ay doon niya unang sinabi ang salitang ito, ng anak ng tao ay may bibigay sa mga matanda, pahirapan ng mga eskriba at ng mga pariseo, o ng mga eskriba at ng mga punong pari. At siya'y papatayin. Ngunit, ang lagi niyang sinasabi na hindi nila natandaan, na hindi nila naunawaan, ay yung sabi ng Panginoon, "He and be killed and be raised up on the third day." Ito yung nakalagpas sa kanilang kaisipan. Ito yung nakalagpas sa kanilang pakinig. Ito yung hindi nila natandaan. Ang nagkas ng attention nila, papatayin siya, pahirapan siya. Pero yung huling parte ng pagbangon niya ay natago sa kanila. Diba? Malimit, na-attract tayo sa mga unang pangungusap at nagre-react kagad tayo doon sa mga unang pangungusap na hindi natin tinatapos yung salita. Minsan, kapag tayo nagre-react, sasabihin ng isa, "Teka muna, huwag ka muna mag-react, hindi pa ako tapos." Diba? Pero ang ating Panginoon, nag-react, mga alagad, nag-react kagad sila. Kinuha kagad si Jesus, "Huwag mangyari sa iyan. Malayo sa iyo." Pero sabi ng Panginoon, "Get behind me, Satan. You are stumbling block to me." Nagpatuloy ang ating Panginoon nang sila'y makarating sa lugar ng Galilea. Bago nangyari sa Galilea, doon sa Mount Transfiguration, nandun si Peter, si James, si John. At mayroon tinig na nangusap. Antok na untok si Peter, si James, si John, hindi halos maimulat ang kanilang mata dahilan ang bigat ng kalawalatian ng Diyos sa panahong iyon. At nang siya'y magkaroon ng unti-unting nagkakaroon ng ulirat, pero nakita niyang magkausap si Jesus, Moses, and Elijah. At they overheard
narinig nila mula dun sa kanilang usapan. Hindi naman sila mga chismoso, mga kapatid, pero narinig nila yung usapan nila, nang pinag-uusapan nila ay tungkol sa daranasin ng Kristo doon sa Jerusalem. Luke chapter 9, mababasa niyo yan. Si Jesus, while He was praying, nagbago ang kanyang anyo. At maya-maya merong tinig sa langit na nagsabi, "This is my beloved Son, hear ye Him." Pakinggan niyo siya. After this experience, chapter 17, nang nasa Galilee sila sa verse 22, and while they were in Galilee, chapter 17, verse 22, while they were in Galilee, together in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hand of man." Sabi niya, "And they will kill Him, and He will be raised on the third day." Second time na pinakita niya, nasa Galilee sila. Furthermore, nang sila ay nasa papaakyat na o papunta na sa Jerusalem. Chapter 20, verse 17. Matthew, as Jesus was about to go up to Jerusalem, He took the 12 disciples aside by themselves, and on the way He said to them, "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn Him to death." Diba? Siya ay hahatulan ng kamatayan at siya'y papatayin. Verse 19, "And will hand Him over to the Gentiles to mock and scourge and crucify Him." Ano nyo? Malinaw na dinedeclare sa kanila ano ang maranasan ng anak ng tao. Malinaw na. They will mock Him, to mock Him, and scourge, and crucify Him, but on the third day, He will be raised up. Sa ikatlong araw, siya'y babangon. Mga kapatid, lahat ng mga sign na nakita natin, na narinig ng mga alagad, alam nyo ba, lahat ng sign na yon ay mababaliwala kapag wala ang ultimate sign na ito. Do you get my point? Lahat ng tinig, o ang tinig na nanggaling sa langit, ang mga patay na nabuhay, ang mga may ketong na nalinis, ang mga bingi na nakarinig, ang mga lumpo na lumakad, at ang mga may masamang espiritu na pinapalayas. Lahat ng yan ay sign ng Messiah. All of those things are signs of the Messiah. That He is the Messiah. But without this ultimate sign, lahat ng yon ay mababaliwala. Kung si Jesus ay hindi mabubuhay sa mga patay, lahat ng sign na yon ay walang kabuluhan. Lahat na yon ay hindi papakinabangan. Siya'y makakatulad lamang sa mga naunang mga great men, mabuting tao, matulunging tao, nagpagaling ng mga may karamdaman. Maaalala lang siya sa kasaysayang ito na siya ay mabuting tao, nagpagaling, bumuhay ng mga patay. Pero kung siya mismo ay hindi mabubuhay, lahat ng yun ay mawawalan ng saysay. That's the reason, mga kapatid, the very ultimate sign is the resurrection of Jesus Christ. He will just be compared like Confucius, Buddha, and even Muhammad, na hanggang ngayon ay nag-aantay sila na nagpapalit-palit ng kabayo. Dahilan,
sabi nila, babangon muli si Muhammad. You know, this ultimate sign ay mangyayari. But brothers and sisters, tandaan ninyo, hindi siya pwedeng, logically, hindi siya pwedeng mabuhay sa mga patay kung hindi siya mamamatay. Pero, ang revelation ng Diyos Ama na pinakita sa Kanya, anong sabi rito? John chapter 10. Book of John chapter 10. Verse 14. Pinakilala niya ang kanyang sarili as what? The Good Shepherd. I am the Good Shepherd, verse 14. And I know my own, and my own know me. Because as a good shepherd, verse 11, I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. Lays down his life for the sheep. He is the Good Shepherd. Even as the Father known me, verse 15, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also. And they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Verse 17, dahil dito'y minamahal ako ng Ama. Pakinggan niyo ito. Dahil dito'y sinisinta ko ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Ang sabi rito ng ating Panginoon, for this reason the Father loved me, because I lay down my life so that I may take it again. I lay down my life so that. So, siya, ibibigay niya ito, sabi niya, upang ito ay aking kunin ding uli. No one has taken it away from me. Walang sino may hindi kumuha sa akin ito, hindi nag-alis sa akin ito, kundi kusa akong ibinigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Anong sabi niya? May kapangyarihan akong magbigay nito. It is His free will. As using His free will, may kapangyarihan siyang magbigay kung paggamit niya ng kanyang kapasyahan. Sabi niya, nevertheless, not my will, but your will be done. At may kapangyarihan akong kumuhang muli dahil tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Anong kondisyon, mga kapatid? Gusto kong bigyan natin ng pansin ito. Anong kondisyon ng Diyos Ama sa Kanya? Ibigay mo lamang ang iyong buhay. Kapag naibigay mo ang iyong buhay, hindi magiging mahirap ang pagbangon. Do you get my point? Ang tanging kinakailangan niya lang gawin, ibigay ang kanyang buhay. Kapag naibigay niya ang buhay, hindi mahirap ang resurrection. Yun ang konteksto ng verse na yan. May kapangyarihan akong magbigay. Sabi niya, kaya ako iniibig ng Ama. May kapangyarihan. Sabi niya, sinisintahan ako ng Ama. Sabi niya, I lay down my life so that I may take it again. Kung ibibigay niya ang kanyang buhay, resurrection is inevitable. Kung ibibigay niya ang buhay niya, kung siya'y mamamatay, ang pagkabuhay ay walang magiging hadlang.
Naalala niyo ba ang sabi ng mga apostol nang sila'y nangangaral? Bakit napakahirap ninyong tanggapin ang pagkabuhay na maguli? Para sa kanila, mga kapatid, it becomes so simple. Pero alam natin, mga kapatid, hindi ganun kadali ang niranasan nating Panginoon. Pero yun lamang ang kondisyon sa Kanya. Ang utos na ito, this commandment I received from my Father. Ibigay mo lamang kapag ibinigay mo, 3 araw, babangon ka uli. Once you have given your life, once na ibibigay mo ang iyong buhay, 3 araw after 3 days. Yun yung paulit-ulit niyang minention sa harapan ng mga alagad. After 3 days, after 3 days, after 3 days. Dahilan yun ang utos, yun ang revelation, yun ang utos sa Kanya. Kung ibibigay niya lamang ang kanyang buhay, hindi magiging problema ang resurrection. Alam niyo, merong magandang bahagi diyan. Praise God. Now, nang ating Panginoon ay binigay niya ang kanyang buhay. Nang siya ay malugutan ng hininga, when He breathed His last, and He said, Father, into Thy hand I commit my spirit. And He gave up the ghost. After He said, it is finished. Nang kanyang sabihin yun, natapos na, at iniyukayok niya ang kanyang ulo. Praise God. From that time, ang hourglass ay binaligtad na. Nagpasimula nagtik yung orasan. Dahilan ang 3 days na sinasabi kinakailangan ma-fulfill. At pagpatak ng 3 days, pagpatak ng oras na yon, kagaya ng alarm clock, ay biglang mabubuhay. Amen. Di ba alam niyo yung mga gadget, ang inyong mga cellphone, kahit yan patay, kapag isinet mo sa oras ng alarm, biglang gigising yan. Amen! Hallelujah! Matapos siyang ibigay ang kanyang buhay, nagpasimula ang orasan ay tumakbo. Tick, tick, tick. At hallelujah, ang countdown ay nagpasimula. At ang sabi ng Panginoon, wala akong sign na ibibigay sa inyo maliban ang sign ni Prophet Jonas. As Jonas 3 days and 3 nights in the belly of a sea monster, so is the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Praise God. At nang maganap na ang ang oras ay binigay sa Kanya, sabi ng banal na sulatan, ang ating Panginoon ay nagbangon sa mga patay. Praise God. Mula noon ay tumatak sa isang kasaysayan. Anong sabi rito? Last verse. Romans 1, verse 2. Romans chapter 1, verse 2. Tingnan natin. Sa verse 1, ipinakita ni Apostle Pablo na sabi niya, pagpapakilala niya ng kanyang sarili, siya na si Paul as a bondservant of Christ, Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scripture. Verse 3, concerning His Son, who was born of a descendant of David, according to the flesh. And verse 4. Ano sabi rito? Who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead. Ano ngayon ang patunay
na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Dahilan because of the sign? Because of He heals many diseases? He raised the dead, He cleansed the lepers? No. By the resurrection, declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. According to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord. Because resurrection is the ultimate sign to show that He is the Messiah. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Tayo tumayo sa oras nito. Praise God. Amen. Kung meron mang magsa-celebrate that Jesus is alive, ay hindi ang mundo, kundi ang bawat isa na ang buhay na Kristo ay nananahan sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Ating yuko ang ating maulo sa oras nito. Amen. Alala ko ang sabi ni Apostle Pablo. Ang sabi ni Paul, if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Moreover, we are even found to be what? False witnesses of God. Kung walang pagkabuhay na maguli, at kung si Jesus ay hindi nagbangon sa mga patay, dapat ang pangalan nila ay hindi Jehovah's Witness, but Jehovah's False Witnesses. Moreover, we are even found to be false witnesses of God because we testified against God that He raised Christ whom He did not raise. If in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sin. Kung si Kristo ay hindi nagbangon sa mga patay, nakakalungkot na isipin at makilala na tayo'y makasalanan pa rin. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi nabuhay, ibig sabihin, ang handog ay hindi tinanggap. Ang offering ni Kristo ay hindi tinanggap. Kapag ang high priest ay lumabas na patay, ibig sabihin, ang offering nila ay hindi tinanggap. Dahilan, ang nag-aalay, ang high priest mismo ay hindi karapat-dapat. Pero para ipakita ng high priest na ito ay karapat-dapat, lalabas siyang buhay. At si Kristo ay lumabas na buhay upang ipakita at pakilala, we are now justified. We are justified. Our sins has been forgiven. Nakuha niya ang eternal redemption and He became the source of eternal salvation. Amen. Tayo manalangin sa oras na ito. Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa ultimate sign na yan, na yung binigay, na yung ginawa. Dahilan lahat ng mga bagay na yung ginawa ay madidiscredit. Mawawalan lahat. Maalis at mawawalan ng saysay lahat ng mga bagay na yan kung ikaw ay hindi nagbangon sa mga patay. Kung ang libingan ay nananatiling sarado, kung ang libingan, ang selyo ay nananatiling nakalagay at hindi ka nagbangon sa mga patay,
Lord God, ang lahat ng bagay na iyong ginawa, ang iyong pagparito, at ang mga bagay, hallelujah, na iyong tiniis, ay mawawalan ng saysay. But thank God, hallelujah, ikaw ay nagbangon sa mga patay. Ikaw ay bumangon, hallelujah, at ikaw ay nagpakita sa iyong mga saksi, Panginoon. Iyong sinabi sa kanila, masdan niyo ako, hindi ako multo. Ako ito. At ikaw ay kumain sa kanilang harapan. At iyong sinabi, I am not a ghost, I am not a spirit. Dahil ang espiritu ay walang buto at walang laman. Nakagaya ko na meron. Yumaon kayo sa buong salibutan, ipakilala niyo ang mabuting balita na ito. O Lord God, hallelujah. Di man namin nakita, di man namin nasaksihan ng aming mga mata, but we believe the witnesses, Lord, na mga eyewitnesses, ang mga apostle, ang mga lingkod mo, Lord, na nagpatotoo, na nag-alay ng kanilang buhay para patotohanan na ikaw ay nagbangon sa mga patay. At Lord God, the fact, Lord, na ikaw ay gumagawa ng kaparehong gawa mo, noon, nang ikaw ay nabubuhay, ay gumawa ka ng kaparehong bagay nang ikaw ay nasa mga alagad. Ito'y patunay na hindi ka patay, kundi ikaw ay nabubuhay. Ikaw ay nasa iyong mga anak, nasa iyong iglesia, nasa mga mananampalataya. At Lord, at sinugo mo ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin bilang patunay, hallelujah, na ikaw nga ay nagbangon sa mga patay. Lord God, hallelujah, we are celebrating. Kami ay nagdiriwang, Lord, ng araw ng iyong pagkabuhay, Panginoon. Hindi lang sa araw na ito, kundi bawat araw ay amin dinideklara na ikaw, hallelujah, ay nagsabi, because I live, you will live also. Dahil lang kami, ikaw ay nabubuhay, kami rin naman ay mabubuhay, Panginoon. Lord, salamat, Lord. Salamat for this ultimate sign na yung ginawa, Panginoon, para sa iyong mga anak, O Lord God. Purihin ka, dakilahin ka, at sa oras nito, pinaparangalan namin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Shall we say praise the Lord? Praise God, praise God, praise God. He is alive. Jesus is alive. Hallelujah. He won the victory over death, grave, and even Hades. Nagtagumpay siya sa kamatayan, sa kasalanan, at kahit man sa libingan, at kahit man doon sa Hades na humahawak sa kanya. Praise God. Hallelujah. Praise God. Awitin natin ang awit na celebrate Jesus is alive. Ating parangalan ng Panginoon. Jesus won the victory. Amen. Hallelujah. Praise God. Ako'y nagagalak sa araw na ito, mga kapatid. Dahil siya'y nagpakita ng ultimate sign na ito.